Hello po and welcome po to the UP Forum Roundtable discussion. Dito po sa ating discussion, maraming salamat po sa pagdalo. Unang-una, pag-uusapan po natin ang aktivismo. Kung ano po ang ibig sabihin ng aktivismo para sa UP community, specifically para sa faculty, sa academic union at sa mga estudyante ng UP. Kung ano-ano po yung ibang klaseng forms of activism na nag-engage po ang members ng UP community at kung paano po natin mapapabuhay pa, mapapasigla pa ang diwa ng aktivismo sa loob ng universidad. Ano ba talaga ang aktivismo? Kasi public service ang vision ngayon ng UP administration. Anong kinaibahan niya sa activism at pwede po ba kayo maglingkod sa publiko, sa madla, na hindi aktivista? O pwede po ba kayong, ano po yung mas palawak yung saklaw? Basically, definitions para po sa inyo. Siguro I can start. Sa first question, what is activism? It's a very broad, at the same time a very difficult question, but we must always see activism as part and parcel of democratic politics, as a legitimate and effective avenue to realize social change. And on this note, we see it as a measure of accountability that existing institutional arrangements and processes, decision-making process at that, they ought to be transparent and they also have to be inclusive. And in the context of the University of the Philippines, we owe it not just to our history, but to our progressive tradition as an institution of higher learning. At the same time, our mandate as the National University. In other words, it's an affirmation of our social responsibility, not just as an institution, but as a community of scholars, of academics, otherwise known as public intellectuals. So to borrow the words of Dr. or former President Dodong Limenso, we're not just seen as public intellectuals, but we're also seen as knowledge producers and social critics whose main purpose is to challenge orthodoxies or established ways of thinking. And that's where the concept of academic freedom comes in. So in other words, activism, public service, our mandate, as the National University, and also the measures that we take to promote and protect not just our way of thinking, not just our core values as an institution of learning, but also our right to think and to act individually and as a community. Maraming salamat po, sir. Can I invite Dr. Tigas? Sure. Salamat at magandang araw sa ating lahat. Salamat sa pag-imbita sa amin para sa forum na ito hinggil sa aktivismo sa UP. Siguro sa akin, hindi natin maikakahon yung definition ng aktivismo, pero magiging konkreto ito sa praktika. Ibig sabihin may practice doon sa iyong mga principles, no, sa ideological leanings mo, etc. No? Mahalaga ang historical na konteksto sa personal, sa universidad at sa pambansa no, na konteksto ng aktivismo. Ibig sabihin ay nabuo ito dahil na rin sa conflict, sa tunggalian sa either personal o conflict sa lipunan, etc. Mahalagang makasalukuy ang kalagayan ng lipunan natin. Sa personal na aspekto,
ako bilang, masasabi ko talaga na aktivista ako dahil dumaan ako sa tuyutong pagkamulat, no? Nung student days ko ay naging bahagi ako ng student organizations na merong progressive and activist, no, na aktivistang pagtingin sa mga bagay-bagay. Nung naging guro ako ay naging bahagi ako ng teachers movement, no? Dito sa universidad at sa mas malawak na konteksto ng kilusang guro, no? At ngayon ay nasa aktibo akong na nakikibahagi sa unionismo ng mga guro at mga kawani sa ating universidad. So, hindi talaga sa aking palagay, hindi may kakahon ang definition ng aktivismo batay lang sa teorya bilang konsepto lang, kundi nasa praktika, no? In the end, ang tunay na layunin ng pagiging aktivista, meron kang pagnanais, no, na magbago ang lipunan para sa isang mas malaya, mas maunlad at mas may pagkakapantay-pantay na sa mamamayan natin sa Pilipinas. Ibig sabihin, nasa konteksto ito ng ating political, economical, no, at kultural na kalagayan bilang bansa sa Pilipinas at sa konteksto ng universidad. Kapag meron kang nakitang hindi pagkakapantay-pantay sa usapin ng benepisyo, sa usapin ng promosyon, nais mo itong baguhin. Sa konteksto naman ng mga mag-aaral, kapag sa usapin ng aktibong partisipasyon, hindi dapat sila ituring bilang mga tagatanggap lamang ng kaalaman, kundi bahagi sa pagbuo ng kaalaman sa universidad. So, makikita natin may historical, nabanggit nga ni Carl, no, na meron din itong historical na konteksto na ang UP ay isang pamantasan na nagkaroon ng malaking partisipasyon para sa pagbuo ng ating bayan. Maraming salamat, Dr. Rodriguez. Ms. Pao? Ayan, good morning po. Unang-una, salamat po sa imbitasyon, no, at na makapagsalita sa forum na ito. Bilang sa point of view naman po ng student leader, no, aktivismo yung parang platform namin na may panawagan yung mga nais naming baguhin sa sistema. Hindi lang sa loob ng universidad, kundi maging sa on-ground, no, kasama yung masang Pilipino. Related siya to public service at sa mga advocacies kasi yung mga kampanyang bitbit ng kampanyang masa mula sa mga estudyante ay hindi naman siya nalalayo po sa kung ano yung panawagan ng masang Pilipino, no, kung saan man yan, sa mga magsasaka man yan, sa mga jeepney drivers natin at basically the Filipino masses. So part siya or related siya talaga to public service kasi nais din natin ipatambol lang, no? Nais natin ipatambol yung mga danas nila at kung ano ba talaga yung pagbabago na gusto nilang makamit. At natatranslate yung activism sa public service on ground because tama yung sinabi ni Sir Roman na ano siya, theory and practice kasi hindi naman natin binibitbit yung mga kampanyang masa kung hindi natin sila nararanasan talaga on ground. At ayun nga po, yung aktivismo ay forma talaga siya ng public service kasi bit-bit natin, no, yung mga suliranin and we really want genuine social change sa ating bansa. So ayun po. Maraming salamat po, Ms. Pao. Actually, curious po ako kung parang paano po nagkaiba o paano po pare-pareho ang pananaw ninyo sa aktivismo sa punto de vista ng faculty, ng mga empleyado, mga kawani at mga estudyante. Parang, syempre, iba-ibang perspektibo yon. So, parang ano ang tingin ng mga empleyado, ng mga kawani ng UP sa aktivismo? Ano ang allowed sa atin na form ng activism, mga ganon? Ano sa faculty, kasama ba ang paggagawa ng research, form of activism yun po ba yan, saka yung extension service, ano sa estudyante, parang yung inaaral mo ba, pwedeng i-channel into activism, kunyari, hindi kayo pipili ng typical na kurso para lang magpayaman, pero yung para magsilbi sa mga komunidad, ganun. Siguro I can answer first.
even if we belong to different sectors in the university, first and foremost, we are all citizens. So that's where we situate ourselves, not just as members of the university community, not just as academics, but also as citizens. And so, and on top of that, we are members or part of the community of the University of the Philippines, the National University. So there's an added social responsibility on our part as members of the UP community, not just to produce knowledge, but to ensure that the knowledge that we produce are not just relevant, but something that can be used for national development and transformation. And it also comes with yung moral impetus, imperative on the part of the members of the university that as scholars, as academics, as students, as staff, and even those who are in the community surrounding our campuses, how it's important for us to speak up whenever there are questions related to policies, governance in general, both at the national and local levels of government. At the same time, to speak up against injustice, to speak up against human rights violations, to speak up against whenever civil liberties are being challenged, whenever there's corruption. So, ganun yung pagtingin natin na we do not, hindi natin dinadichotomize yung ating papel bilang mga akademiko, bilang mga estudyante, bilang mga kawani at komunidad ng universidad, dun sa ating tungkulin bilang mga mamamayan. And the challenge is, how do we transform our teaching, our research and publication, and in this case, public service in all its forms, not just in a language that can be easily understood by ordinary people who do not have the means or the opportunity to enter institutions of higher learning such as UP, but also to ensure that this is something that they can use, that this is something that they can benefit from. No? Kumbaga, hindi natin inihiwalay ang pamantasan sa komunidad, sa sambayanan. And this is really one of the greater challenges for academics and members of the university community. How do we descend from the perceived ivory tower where academics are usually identified with or situated in, and how do we make ourselves relevant and useful to communities where we are needed the most? Maraming salamat po, sir. May mga follow-up questions na agad. Sir Romel? Sige. Salamat sa tanong, no. Medyo maano din siya, malawak din yung konsepto, no. Pero in the end, gusto ko mag-zero in ako bilang guro ng panitikan, malikhaing pagsulat, kasi mas gamay ko talaga yon. Pero siguro ganoon din naman sa ibang larangan sa universidad. Sa aspekto ng paglikha ng kaalaman, mahalaga yung papaano ba natin tinitignan ang pagtuturo. Ako, pagtuturo at paglikha ng mga akda bilang anyo ng public service sa university, sa bayan natin, no, na isa sa mga tungkulin natin kung bakit tayo bahagi ng universidad. Maganda nating tignan na ang akademya ay isang institusyon na nagsisilbi bilang social critic. Mahalaga yon sa aking palagay dahil tayo yung may may espasyo tayo, may panahon para suriin ang ating lipunan, at ang layunin natin ay magkaroon ng isang makatarungang pagbabago, at hindi yung madali. Mahirap siyang gawin kung tutusin. Madali siyang sabihin, madaling
madali natin itong i-post sa Facebook, etc. Pero napakahirap, no? At yung pinakahamon siguro ay yung paano ito maging concrete sa ating mga actions. Sa aspekto sa bahagi ng mga artists, no, sa mga writers, for example, minsan ako nagbahagi, lumilikha kami ng mga akda na tumatalakay sa mga matitingkad na mga may panlipunang usapin. So, ibig sabihin, paano namin kinikritik yung usapin ng machismo, ng seksismo, o yung mga pang-aapi sa lipunan, at o yung paano namin tinatalakay sa aming klase gamit ang panitikan hinggil sa historical disinformation, mga fake news, no, etc. So, kinakailangan makita natin ito bilang salimbayan. Ibig sabihin, hindi siya magkakahiwalay na aspekto, kundi paano nagkakaugnay-ugnay, no, ang mga bagay-bagay, at kami bilang nasa larangan ng sining, kailangan mag-zero in kami paano nagagamit ang sining, ang panitikan sa paglilingkod sa bayan. Halimbawa, kailangan bang makabuo ng isang kurso hinggil sa karapatang pantao? Paano magagamit ang panitikan para maging aware ng ating mga mag-aaral na dapat pinoproteksyonan mo ang karapatan hindi lamang natin kundi ng mamamayan, no? Dito ko rin tinitignan ang mga artists bilang conscience of society, no? Dahil mas nakikita natin ang katotohanan sa bayan natin na puno ng pagpapanggap. Ibig sabihin, may pagkakataon tayong suriin ang tunay na kalagayan ng lipunan na pinapalabo ng kasalukuyang estado natin. At ulitin ko, hindi siya madaling gawin. No? Pero at the same time, ito yung hamon na kinakailangan ang kolektibong pagkilos, ibig sabihin iba't ibang sectors. No? At yung UP, ideal siya sa ganun dahil nagkakasama ang buong komunidad ng UP kapag meron isang certain issue na dapat natin sinusulong. Nabanggit ni F.R. Carl yun hinggil sa academic freedom and human rights, no, paano nakikiisa ang universidad dito, kinakailangan multisectoral, no, yung pakikiisa. Ibig sabihin ng multisectoral, kasama ang mga guro, kawani, mga mag-aaral, at yung papambahagi ng ating komunidad sa UP. Sabi nga nila parang ang UP ay microcosm of Philippine society, which is true, no? Andyan yung mga tunggalian, yung conflict, pero at the same time, andyan yung resistance and progressive na pagtingin sa mga bagay-bagay. Sa pananaw naman po ng mga estudyante, marami naman pong kaming nagagawa na iba't ibang forma ng aktivismo. Hindi naman po limited sa pagdalo sa mga rally yung pagpapakita ng aktivismo. So, andyan din po yung paglikha ng mga sining na magsiserve sa interest ng Pilipino. So, yung paggawa ng mga murals, paggawa ng mga tula, pagkasa ng mga dulaang bayan. So, marami po talagang forma ng aktivismo na pwedeng maging involved yung mga mag-aaral. At yun nga po, hindi naman magkalayo yung mga danas ng iba't ibang sektor. Kaya mas pwede siya i-translate sa iba't ibang mga paraan. At yun, mahalaga din po talaga yung pagiging multisectoral ng ating mga ginagawang mga kampanya kasi only through collective action natin nakakamit yung mga victories na gusto natin ma-achieve. And also, evident especially with the current attacks of the state, very evident talaga sa mga students na matakot sila or meron silang mga apprehensions na ipakita yung resistance nila. So kaya ini-encourage namin na okay lang kahit hindi ka maka-attend ng rally, ganyan. So ano ba ang gusto mo gawin or ano ba yung forte mo na sa tingin mo makaka-contribute ka sa mga campaigns natin, sa mga panawagan natin. So, hindi natin nililimit yung isa't isa sa kung ano lang yung forma ng aktivismo na pinaniniwalaan natin. But instead, open tayo no, sa marami pang mga bagay, sa marami pang mga means of how we can show our activism and our resistance in order to achieve genuine social change. So, yun po. Maraming salamat po,
may naisip po ba kayo na parang mga anecdotes or mga kwento, mga specific na cases kung saan ah, activism siya, pero hindi siya yung parang alternate form of activism na ginagawa po? Kung may mga naiisip po kayo na parang ehemplo, ganun. Sa amin po, well, I can only speak for the climate here in UP Mindanao. But last year, when I was the USC chair, I have, of course, counselors na hindi talaga nila gusto na mag-join ng mga rallies. So, ang naging resolution namin ay sabi nila, gusto ko makapagbigay ng mga diskusyon ng mga ED. So parang, okay, edi maganda, no? So, instead na ikulong natin yung mga students sa kung ano talaga yung branding ng activism na ina-associate with the university, ay yun nga, mag-open tayo ng platforms for them. So ayun, isa siya, counselor ko siya before. So ngayon, na kahit hindi na kami, nag-end na yung term namin, continuous pa rin yung pagbibigay niya ng mga diskusyon sa mga estudyante, ganyan, kung ano ba talaga yung mga, kasi nagkapag-GASC din siya, so naranasan nila yung BMX or BMI experience with the jeepney driver. So, yun, kasama nung practice niya at yung mga theories, no, nakakapagbigay siya ng mga diskusyon, hindi lang sa mga estudyante, even sa family niya na rin, and of course, yung recent na campaign on jeepney phase out. So, ayun po, and may mga ibang students din na sabi nila, gusto nila magawa ng mural, ganyan. So, recently lang natapos din yung mural dito sa UP Min na parang ano siya, collective talaga na situation, no, kung what really is ano ba talaga ang meron dito sa Mindanao and what UP Mindanao can offer to the community, ganun. So marami po talagang ways yung resistance or maraming forms of resistance from the students. And kahit sa mga degree program, so personally, ako po ay isang food technology student. So, mainit rin na usapin ngayon ay yung golden rice na isa sa mga research, no, ng ating university. But natutunan din namin sa aming mga professors na hindi talaga sila ganoon ka-convinced, no, sa golden rice when we view it with our farmers kasi hindi siya sustainable in the long run. So marami pang mga issues or mga nangyari na parang masabi na hindi talaga or better if hindi nagpapakulong yung mga estudyante sa kung ano man yung nililabel sa atin ng state, kasi marami talagang ginagawa or nagagawa yung mga students, no, na form ng aktivismo at hindi lang nakakulong doon sa usual na tinatag sa atin. Yun po. Maraming salamat po. If I may add, I think the first thing that we should challenge is the way state authorities vilify the more advocating change. And that is, well, one of which is the parliament of the streets. But I do agree with what Omeng and Fao mentioned earlier. There are so many means by which we can contribute to the process. You know, it's a process of raising consciousness among people, and people do have different levels of consciousness. Just like there are different issues, interests, and concerns which appeal to various individuals, and the challenge for organizers, for social civic groups, for unions, for activists in general, is to find ways, provide venues by which individuals or group of individuals can participate, whether it's in the form of arts, music, visual arts, etc., writing,
making speeches, and in this day and age of social media, so in the digital age, kumbaga, even the platforms that we use, the venues that we use also change gradually. So it's also a challenge on how are we going to maximize this digital age in creating more valuable, more useful, relevant content online, and not just the typical online content that we have. I think this is another challenge for today's generation of activists. But at the end of the day, we always find ourselves at the critical juncture of history that yes, these different forms of raising consciousness, of providing venues by which individuals can participate or contribute in or to, they are important. But at the end of the day, it's also important for people to show solidarity, to mobilize themselves, especially when the venues for redress of grievances are no longer working, especially if the so-called institutions of governance, democratic institutions, are being dismantled systematically. So you have no choice but to really stand up, to mobilize yourselves in great numbers, and to show solidarity, to stand your ground, and express dissent. And we've seen that in history, that it has always been a very potent force to reckon with, and has induced change, even leadership transition in different countries, including ours. So, and that's why state authorities continuously vilify, demonize such radical ways of advocating change, because they know the potency, not just of the parliament of the streets, but also other radical means of advocating change. So I guess that is something that we really have to ponder on. Sige. Dagdag na lang siguro at sang-ayon naman ako sa sinabi nila Carl at nila Fao, no? Pero in the end, sa konteksto ako bilang nasa union, maraming iba't ibang paraan o forma ng participation, no? Paano ka naging aktibo, hindi lang sa pamamagitan ng pagpunta sa lansangan at makikirally. Mahalaga yon, no? Pero at the end, sa practice, no, sa kasama natin sa union natin, maraming paraan din, no, para ilatag yung mga campaigns, no, natin sa university in particular. For example, yung mga petition signing, mahalaga yun kasi nakita yung solidarity sa community, nauunawaan nila yung mga issues, no, na dapat nating harapin sa university. Paano sila nakikisa sa CNA campaign, yung ating collective negotiation agreement, na napapatupad ba ang nilalaman nito. Halimbawa, may campaign ngayon ng academic union sa inflation mitigation grant na 30,000, no, na grant from the university. O paano natin sila hihimukin, no, sa mga benepisyo nito? Dapat nag-office to office ka. Kung sa estudyante, RTR, room to room. Ngayon kami sa union, meron kami tinatawag na ikot union. Umiikot kami sa iba't ibang CUs para talakayin yung mga usaping may kinalaman sa benepisyo at empleo sa university. At nakita natin yung malaking bagay ito, no, na napapalalim ang pag-unawa ng mga kasamahan natin sa university hinggil sa mga issues na kinasasadlakan ng ating mga kasamang guro, reps at kawani sa university, no? Isa pa, halimbawa, yung pagdalo sa mga gawain, no? Kahit Zumba lang yan, pero nandun yung call yung sa academic union man, tag-Zumba kami. Form of activism ba yun? Definitely, kasi ginagamit mo yung popular mode ng pagsusumba, pero at the same time, nakita mo yung solidarity with the workers, with the faculty within the university.
nung Academic Union Month namin nung nakaraang Oktubre, napakaganda ng participation sa iba't ibang CUs natin para maging matagumpay yung mga campaigns natin ng university governance, no, democratic governance rather, no, at the same time yung sa academic freedom, pagpapatupad ng CNA. So ibig sabihin, kailangan maging malikhain ka, no? Mag-innovate ka ng iba't ibang paraan para hindi lang makahon na ganyan lang yung ginagawa ng mga activists o ng mga unions sa university. Pero at the same time, kailangan mong iugnay, no, sa mas malawak na usaping ng bayan. No, hindi ka lamang dapat nakasentro sa UP. Kasi pag ganun, very parochial yung concern mo, no? Kinakailangan mo sa konteksto mo na kaya may ganitong kalagayan sa university ay dahil sa epekto rin ng resulta siya o sintomas siya ng kalagayan sa ating bansa. For example, yung usapin ng red tagging, epekto ito ng anti-terror law, no, na pinapatupad sa kasalukuyan at paano dapat mag-react ang UP dito. Mahalaga yung institutional support ng university. Mahalaga yung pagprotekta, no, sa human rights and academic freedom, no? At nakita natin yung active participation ng ilan, no, hindi man lahat pero ilan sa ating mga administrators, no, na kasama natin, no, sa pagsulong ng academic freedom and human rights, no. Mahalaga yung patuloy na pagpapataas ng kamalayan na banggit ni FR Carl, no, ng awareness, ng consciousness ng ating constituents natin sa university, no, sa pamagitan ng pag-aaral. Ang Union, ang isa sa mga programa na lagi-lagi sinasagawa yung pagkakaroon ng mga educational discussions, for example. Mahalaga yun dahil dito nagkakaroon ng parang leveling off ng pagkaunawa sa iba't ibang usapin na may kinalaman sa karapatan, sa pinang-contractualization, for example, kakulangan sa item, no, merit promotion, napakadaming dapat talakayin. At hindi ka dapat din maubusan ng paraan kung paano mo ito isusulong at ikakampanya sa mga kasamahan natin sa universidad sa konteksto ng kaganapan sa bayan, sa kabuuan. Maraming salamat po. Actually, nasagot na po ninyo yung tatlo nating tanong na nilibigay ko sa messenger. Kaya may huli na lang po akong tanong. Mula po sa mga sinabi ninyo, parang ang activism ay kamalayan. Parang mindset siya kung ano ng intention mo sa maski anong gawain. At ang aktivismo ay essentially pag-raise ng consciousness sa maski anong paraan na available sa'yo. Gamitin ang inyong creativity, resourcefulness, sa maliit na bagay, sa malaki. Mag-isa ka man o may kasama ka, dapat nagre-raise ka ng consciousness. Para po sa ating mga kasama sa UP community at yung mga mamamayan po natin na iniisip nila na kaya ko ba to? May gusto kong baguhin, may gusto kong paglaban, pero ang dami kong mga oposisyon, kaya ko ba to? Ano pong mai-encourage ninyo, masasabi ninyo sa kanila na i-take on to challenge na to, na maging aktivista? I think we can always draw inspiration from our progressive history and tradition as an institution of higher learning, as the University of the Philippines, as the national university. And, we did not really start that way. UP is a colonial institution originally intended to train the next set of leaders, technocrats, that will govern the country in the old way, in the old colonial way. But especially during the 50s, the 60s, and especially during the turbulent, dark decade of the 70s up to 80s under the Marcos dictatorship, we saw the seeds of progressive thinking, how it was sown, and eventually how it flourished, and how it led to the radical transformation of the university that we know, the kind of university present. From that, makikita natin yung paano rin yung paano sa kasaysayan ng pag-inog ng universidad
ano yung mga naging iba't ibang forma rin ng aktivismo o manifestasyon ng pagkilos, no? Organized na pagkilos ng pamantasan sa loob at labas ng pamantasan. Halimbawa, syempre sa dekada 70, nakita natin kung paano sa kabila ng pagsasara ng maraming mga institusyon sa loob at labas ng pamantasan kasama ng mga student institutions, kung paano nag-flourish yung iba't ibang at na-transforma yung iba't ibang mga organisasyon sa mas radical na tungungin. Even the very traditional Greek letter community, a number of them, fraternities and sororities, were transformed and fashioned in the progressive tradition during those turbulent years. After the first EDSA, we saw the rise of public sector unionism in government offices and agencies, including the University of the Philippines, and that's where we witnessed the establishment of our own unions. Diba, ang history ng All-UP ay matitrace natin sa panahon ng dekada 80, 1987, kung di ako nagkakamali. And it continues up to the present. In the 90s, there was a move to further democratize decision-making process, governance structure in the university. So under yung democratization movement, for example, in the University of the Philippines, Manila, andun yung pagtatayo ng multisectoral na pamantasang assembleya, not to be mistaken with the University Council, which is primarily composed of or comprised of academics, but it also involves other sectors of the university. And also from that moment, from the 80s to the 90s up to the present, how we continuously challenge existing governance structures and decision-making process to be more representative, to be more inclusive, not just at the unit level, even at the C level, but up to the Board of Regents with the appointment, eventually selection of sector representatives in the highest policy-making body of the university. And I'm talking about the student regent, the faculty regent, and eventually the staff regent. And there are clamors at the moment to expand sector representation and eventually transform the current governance structure in the university, including the Board of Regents. So even within the university itself, nakikita natin how yung organized action towards social change ay makita sa iba't ibang yugto ng pamantasan. And this is our own contribution, not just to the history of our university as an institution of higher learning, but also to the nation itself. Yung democratization movement, yung unionization, at iba't iba pang mga initiatives, innovations within the university, which hopefully will be emulated by other institutions of learning, and also iba pang mga ahensya at Kaya it's really important for the university to be an example. This renewed trust to highlight the role and place of public service in the University of the Philippines is a welcome development. But as mentioned by our colleagues here in the Zoom room, it's also important for the university not just to trumpet public service as mere lip service, but also to provide a conducive environment, provide counterpart institutional support, recognize, incentivize all forms of public service, and ensure that our existing process, institutional arrangements can accommodate our newfound goal of public service. Because if we're not going to recognize, incentivize that, for example, in the form of promotion,
tenure, in our hiring standards, in our policies and programs, public service will remain lip service. And if the university will not do more in terms of protecting its constituency, we continuously challenge our university community to always go out, share our knowledge, go to the communities where they are needed the most. But then when they are terror tagged, when they are vilified, when they are harassed, when they are intimidated by state security agents and other groups, what kind of protection does the university afford its university constituents in the performance, not just of its teaching and research publication trust, but more importantly, its public service goals as an institution? And this is where where the challenge of institutionalizing or creating mechanisms for the protection of our university community in this kind of political climate comes in, no? And andito yung multi-sectoral initiative, as mentioned by Oming earlier, that especially in 2023, we witnessed the system-wide multi-sectoral clamor to establish the University Committee on the Promotion and Protection of Academic Freedom and Human Rights as UP's own response to this growing threats, incidents against civil liberties, human rights, and academic freedom. And we're very happy that across the system, the university councils, in an unprecedented move, even issued statements, even passed resolutions to support the creation of this university committee. With UP Manila in December last year, starting the move to actually create the committee itself. And we've been monitoring the developments in other campuses as well, that there's a commitment on the part of not just the sectors, but also the university administrators to establish the same committee in their respective constituent universities. And so the challenge now is not just at the CU level, but also at the system level, to afford the same protection in the form of this mechanism at the UP system level. Muna bago ang ating estudyante, bilang ang estudyante naman ang pinaka-scholar ng bayan ngayon. Although, syempre UP rin naman tayo. Pero marami na nasabi din si Carl, siguro mag-zero in ako sa pagiging unionista at guro sa pamantasan. Ang unang gusto kong sabihin, walang mali sa aktivismo, may mali kaya may aktivista. Ibig sabihin, patuloy ang mahalagang kolektibong pagkilos sa mga miyembro ng komunidad, particular sa ating mga unionista. Sa ngayon, gusto kong sabihin na, natutuwa akong sabihin na more than 50% ng population ng faculty at reps ng university system-wide ay miyembro na ng union. At ang layunin natin, palawakin pa ang membership ng ating mga union members dahil nakita natin yung mas malakas kapag mas marami, talinhaga ng walisi, di ba? Yan naman yun sa pamagitan ng kolektibong pagkilos, mas marami kayong magagawa. At yung mga benepisyong tinatanggap natin sa kasalukuyan, alam ni Carto bilang isa sa mga naging former past president ng Academic Union, nagawa ito, ang CNA natin, ang negotiation with the UP administration, ay nagagawa natin dahil alam ng administration na malakas ang suporta ng ating mga guro at reps at kawani sa ating mga unionista. Kasi ang unionist, ang ating union ay check and balance ito sa ating administration. At the same time, lagi itong binabanggit ni Carl, as campaign center, mahalaga na itambol natin ang mga usaping may kinalaman sa kalagayan natin bilang empleyado ng UP. Kung walang ibang makikipaglaban para sa ating mga benepisyo at karapatan, walang gagawa nito. Subalit kinakailangan mo ng tuluyan o kinakailangan mo ng serye ng pag-aaral, pagpapalawak, pagpapalalim ng iyong kaalaman. At the same time, yung praktika, yung pagsasagawa nito sa pang-araw-araw na buhay. Kaya ang pagiging aktivista ay isinasabuhay.
hindi lang sinasabi. Mahalaga yun kasi nababago ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay. Kung dati ang tingin mo sa isang karaniwang manggagawa ay dapat lang matanggal siya kasi dahil tapos na yung kontrata niya. Pero dapat sa konteksto mo yan, sa ekonomikong kalagayan ng ating bayan, no? At mahalaga yung usapin na paano ka rin nakikisa sa mga usaping pambansa. No? Hindi ka lamang nakasentro sa usapin sa universidad, kundi paano ka nakikibahagi sa mga usapin ng ating bayan. At tulad nga naman sabi ko kanina, hindi madali itong gawin. No? Ito ay serye ng pagkamulat. Pero nababago nagkakaroon ka ng shift sa iyong consciousness, sa value system mo, yung mga pagpapahala, no? Dahil okay na ang buhay mo, o kaya mataas na yung sweldo mo, hindi naman doon yung natatapos, no? Hindi naman doon nasusukat ang iyong pagkatao. Ibig sabihin, ang sukatan ng pagiging aktivista ay batay din sa ano ba yung contribution natin, no? sa ating pamantasan at sa ating bayan. Sa bahagi ng mga unionista, very particular kung ano yung mga kampanya natin, no, sa university, kabahagi ang panawagan ng mga manggagawa sa Pilipinas, no, pagpapataas ng sahod, paano natin hinarap ang inflation rate, no? Ngayon merong campaign ang union natin sa salary upgrading, no? Salary wage fight within the university. Lalo na yung pinakamababang salary grade, no? 1, hindi na siya sapat. In SG1 sa university sa mga kawani, hindi na sapat to para mabuhay niya ang kanyang pamilya. Yung mga reps natin, for example, yung promotion nila ay hindi vertical promotion, no? Ibig sabihin, nakakahon yung promotion sa kung ano yung item na inupuan nila. Kakulangan ng item sa usapin ng tenure merit, ang dami nating dapat pag-usapan, ang dami dapat nating baguhin sa sistema within and outside the university. Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Subalit, napatunayan na sa ating kasaysayan, sa mahabang tradisyon ng kilusang guro, estudyante at kawani sa universidad, may nababago at unti-unti iyon. No? Ibig sabihin, meron tayong nakakamit sa kolektibong pagkilos. Yan ang hindi dapat nating kalimutan bilang malaking kontribusyon ng pamantasan sa usapin ng public service. Ang public service, hindi lamang ito dapat kawang gawa. Dapat meron kang ginagawa para mabago ang lipunan. Maraming salamat. Galing ng mga slogan. Galing ng mga catchphrase. Ms. Pao? Ayan, sa akin naman po, bilang mga mag-aaral, no, at mga scholar ng bayan, gampanin talaga natin na tugunan or maging involved sa kung ano man yung nangyayari, hindi lang sa loob ng ating universidad, kundi maging sa lipunang ating ginagalawan. Kasi yun nga, kagaya nga ng sabi ni Sir Romel na UP is a microcosm of the society, and true enough, no? Totoo talaga yun siya. So, para sa mga kapwa ko mag-aaral, get yourselves organized, no? Join organizations na align sa interest ninyo at sa principles ninyo. And very important na mapabilang tayo sa mga organizations kasi only through collective action we can achieve victories. And isa sa pinaka importante ay bigyan or kumuha tayo ng inspirasyon sa mayamang history ng UP, no? Hindi lang sa history of activism but also its history of being involved in genuine social change. At sabi nga ng isa sa mga prominent na student leaders during the time of the Marcos dictatorship na si Leon Alejandro ay, in the line of fire is a place of honor. So bilang mga scholar ng bayan, hamon talaga sa atin na makipamahagi at makipamuhay sa mga mamamayang Pilipino at gamitin natin yung ating mga degree or yung mga diploma natin sa pag-forward ng interest of the Filipino masses. So, ayun po, ay maging involved or wag matakot magsalita. Dahil ayun nga, hindi ka naman mag-isa at sama-sama tayong kikilos para sa tunay na malayang lipunan.
Maraming salamat po sa inyo. Ang yaman-yaman po ng inyong mga sinabi. May mga huli po pa kayong gustong sabihin? Parang last words po para sa UP community for our public? Sige. Simulan ko na. No? Ang serbisyo publiko o public service ay pagtugon sa hamon na paglingkuran ng sambayanan or to serve the people. It is our response to the quintessential call to serve the people. And not just to serve the people, but to respond to the growing calls for genuine change, for social justice, and to end impunity in our land. Kaya napakahalaga ng papel natin bilang pampublikong universidad, bilang pambansang pamantasan, hindi lang sa paghubog ng kamalayan ng ating mga susunod na henerasyon ng eskolar ng bayan o ng buong komunidad ng universidad, kundi kung paano natin maitatransforma yung kaalaman na ating nabubuo, nalilinang, kasanayan na nalilinang sa loob ng pamantasan sa mga komunidad na higit itong kinakailangan. At ito yung hamon sa kasalukuyang henerasyon ng mga eskolar ng bayan, ng mga guro ng bayan, ng mga kawani ng bayan, at kasalukuyang mga pinuno ng pamantasan. Romel? Sige, medyo nasabi ko na rin naman kanina yung gusto kong sabihin, pero sa huli siguro, patuloy na magiging hamon kung kaninong perspektiba ba nagbumula ang konsepto ng public service, no? Ang maganda sa perspektiba ng mga unionista, ng mga kasamang guro at unionista natin sa pamantasan, matagal na namin itong ginagawa dahil ang serbisyong isinasagawa ng mga unionista sa UP ay para sa kapakanan at benepisyo, economic benefits in particular, no, ng ating mga kasamahang reps, kawani at guro sa university. Pero ang mas matingkad na hamon, nabanggit ko ni Fr. Carl, no, papaano natin inilalabas ang ating mga laban sa labas ng pamantasan. Ibig sabihin, may mas malawak, mas malaki, malalim na sugat ang ating bayan na kailangan nating makiisa para ito'y magamot o maisagawa sa paghihilom, no? Mahilom natin yung mga sugat na ating bayan. Lalo sa kasaysayan ng ating bansa, laging nakasentro ang mata nito sa UP. Kung ano bang ginagawa ng UP, no, sa mga panlipunan o political, panlipunang usapin, laging nakamatsyag ang mamamayan, ang buong bayan sa Universidad ng Pilipinas dahil tayo naman talaga ang nanatili kasama yung pang mga sektor ng ating bayan, no? Tayo ay kailangan manatiling kritikal, no, sa mga usaping sa pamantasan at sa bayan. At sa tingin ko rin, ang hamon na ito ay matutugunan dahil na rin sa kolektibong pagkilos na pinatunayan sa kasaysayan ng ating universidad. Maraming salamat po. And last po si Ms. Pao. Ayan, yun nasabi ko na rin po kanina, pero bilang pagbubuod na lang, mga scholar ng bayan or sa aking mga kapwa mag-aaral, tumugon tayo sa tawag ng panahon at lagit-lagi magsilbi para sa interes ng mamamayang Pilipino. Serve the people hanggang sa tagumpay. Yes, tama po yan. At dito po nagwawakas ang pinakauna po nating roundtable discussion via Zoom, sa forum na